provincial government, gitugyan ang bagong abattoir ngadto sa LGU San Carlos. Barangay Kodkod, gipailawom sa community consultation ug ecotourism diagnosis. ATI, mipahigayon og information caravan kabahin sa Moshmoa. SCCH-CAC, nagpahigayon og training sa Flag and Heraldic Code of the Philippines History and Heritage. Syudad, nipahigayon og Basis Crisis Intervention Training. Mga empleyado sa City Hall, gipailalom sa drug test. Syudad ug DTI, nagpahigayon og Youth Entrepreneurship Talk alang sa mga benepisyaryo sa SIS. PNP San Carlos, nagpahigayon og Run for Peace and Order. San Carlos Senior Runner, midaog isip first runner-up sa 100 km Ultramarathon. Maayong adlaw, San Carlos, kini ang Vamos News. Gikan sa City Information Office, kami naghatod kaninyo sa mga balita na nakalap sa balay lungsod ning Dakbayan. Ako si Kimberly Lomogda ug karon sa detalye sa mga balita. Opisyal nga gitugyan sa provincial government sa Negros Occidental ang bagong abattoir ngadto sa local government unit sa San Carlos City atol sa usa ka seremonya sa inaugurasyon ug ribbon cutting niadtong Mayo 22 sa Sitio Medina, Barangay Rizal. Ang proyekto usa sa mga inisyatibo sa Department of Agriculture-led Philippine Rural Development Projects kon DAPRDP sa Negros Occidental nga gipanguluhan sa Department of Agriculture ug gipunduhan sa World Bank, National Government ug sa Provincial Government sa Negros Occidental. Nangulo sa seremonya sa pag-turnover mao sila si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona, Market Supervisor sa Public Market and Slaughterhouse Department kon PMSD nga si Henry Silva ug former 1st District Representative Gerardo Valmayor Jr. Si Lacson miingon nga nalipay siya nga nakasaksi sa pagbendisyon ug inaugurasyon sa maong pasilidad nga gihulagway kini isip usa ka refleksyon sa pasalig sa probinsya sa pagpalig-on sa livestock industry samtang nagpasiugda sa food safety and security ug pagtubo sa ekonomiya sa lokal nga mga komunidad. Dugang niya nga pasilidad gitukod usab isip kabahin sa mga paningkamot aron matabangan nga mapungan ang pagsulod sa African Swine Fever kon ASF sa probinsya ug miingon nga susamang mga proyekto gitukod usab sa mga munisipalidad sa Binalbagan, Morsha, Kawayan, Tuboso ug Hinubaan tungod kay ang Negros Occidental nagpabilin nga usa sa mga probinsya nga adunay pinakadaghang mga backyard hog raiser. Nagpasalamat usab si Lacson sa LGU San Carlos ug DAPRDP sa pagsuporta sa proyekto ug naglaom alang sa dugay nga pagpadayon niini. Kini nga proyekto dako gyud ang matabang sa ila. Unya gitukod nato ini aron suportahan ang atong multi-billion na industriya sa baboy. Gitukod kini sa mga strategic positions o gitukod na kini sa wala pa ang ASF o African Swine Fever. Ang ASF nag-aapekto sa daghan ng mga probinsya. Ug maong isiguro nato na dili kini makasulod sa aton probinsya. Gi-congratulate usab ni Dr. Amaria Ancilia Zartiga, Director sa Department of Agriculture National Meat Inspection Service NIR, ang probinsya ug ang syudad sa malampuson nga inaugurasyon ug gipasalig ang padayon nga suporta alang sa proseso sa akreditasyon sa pasilidad. Lahat ng empleyado na syudad at saka sa lahat po na nandito ngayon, maraming salamat po sa pag-ibig nyo sa amin po. Una-una gusto ko po i-congratulate San Carlos City at ang Negros Occidental Province dahil dinagdagan na naman po ng isang maladang slaughterhouse ang ating probinsya. Napakaswerte ng San Carlos City sa pamamagitan ni Governor dahil nabigyan kayo ng isang World Bank AA type ng slaughterhouse. Samtang gipaambit ni PMSD Market Supervisor 2 Maria Efelyn Ferraren nga ang pagtukod sa pasilidad nagsugod ni atong 2024 ug nahuman sa miaging tuig 2026 ug miduga nga ang abattoir gisangkapan sa mas abanse nga makinarya kun itandi sa daan nga slaughterhouse sa Barangay 1 nga nagsalig sa manual nga operasyon din ang bagong pasilidad mas epesyente ug konbenyente. Si SP members Jeffrey Hidalgo ug Attorney Joseph Mark Antonio nagpasalamat sa provincial government sa Negros Occidental ug sa mga kaubang ahensya sa pagtugod sa pasilidad ug nag-ingon nga kini makahatag og dakong kaayuan sa komunidad. Ang bagong gitukod nga ihawan, gibendisyon na ni Reverend Father Janicio A. Nacario Jr., Parish Priest sa Birhen sa Antipolo Mission Station sa Barangay Bulwangan ug gisaksihan sa mga representante gikan sa provincial government, city government sa San Carlos ug mga kaubang opisina ug ahensya.
Ang lokal nga gobyerno sa syudad sa San Carlos, pinagi sa Tourism Office niini, nagpahigayon ng community consultation o ecotourism diagnosis sa Barangay Kudkud niadtong Mayo 21 sa Barangay Session Hall. Si Grassroots Travel Consulting founder ug tourism consultant nga si Joselito Boboy Costas mingon nga mga inisyatibo nagtumong sa mas lawom nga pagsabot sa natural o kultural nga mga kahinguhaan sa Barangay Kudkud, institutional arrangements, mga oportunidad sa turismo ug mga hagit sa pagpalambo sa barangay isip usa ka ecotourism destination. Dugang niya nga ang diagnosis nakatabang sa pag-ila sa mga pangandoy, kabalaka ug mga hagit sa lokal nga mga residente uban sa hiniusang paningkamo sa komunidad sa kabukiran nga magtinabangay sa pagpalambo sa barangay isip usa ka malungtarong destinasyon sa turismo. Gipambit usab ni Costas nga doon na sila ginatukod nga organizational structure sulod sa komunidad aron mapaligo ng koordinasyon sa mga stakeholders ug masiguro ang gusto nga pagdumala ug malungtarong pagpalambo sa mga programa ug kalihukan sa ecotourism ug miduga nga usa ka natural resource assessment ug cultural mapping activity ang ipahigayon karong Hulyo uban ang partisipasyon sa mga lokal nga residente ug mga representante gikan sa nagkalain-laing sektor aron matabangan ang pag-ila ug pagpreserbar sa natural ug kultural nga panulundon sa barangay samtang ginasuportahan ang pagpalambo sa ecotourism. Gipasiugda usab niya ang importansya sa pagpaligon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente ug mga bisita ug masuportahan ang nagtubo sa kalihukan sa turismo sa barangay. I am Boboy Costas and I'm the San Carlos City Ecotourism Consultant. So what we did today was the full diagnostics of ecotourism with the aim of getting a full understanding of the destination, which is Barangay Kudkud and part of the Mount Canlaon Natural Park. So the objective of the full diagnostic is to have a full understanding of the natural, cultural resources of Barangay Kudkud as well as the institutional arrangements, partnerships, tourism, opportunities as well as obstacles in the development of Barangay Kudkud as an ecotourism destination. So, Si Tourism Operations Officer 1, Jennifer Saballa Paran, miingon nga importante nga makaagi og capacity development ang komunidad sa pagатubang sa mga turista tungod kay ang gustong kahibalo og kahanas makatabang sa pagpaayo sa kasinatian sa mga bisita ug pagpalambo sa responsable nga turismo sa barangay. Gidugang niya nga ang ecotourism mahimong makahatag og dugang panginabuhian, makapataas sa lokal nga kita ug makadasig sa mga dakong pag-appreciate ug pagpanalipod sa natural ug kultural nga makahingungaan sa maong barangay. Finally, naabot na dyan ta sa first phase sa itong ecotourism project, no? So, kani siya, ang project is kanang, this will set our direction for Barangay Kudkud nga as we position our barangay to become one of the ecotourism destination diri sa San Carlos. So first, we did this in Sipaway Island, no? Nag-form po dito community, and then karon finally diri ta sa Barangay Kudkud. Of all the barangays diri sa San Carlos, so gitagaan jud og priority ang Barangay Kudkud, no? Mitambo nga tulusab sa kalihukan, si SP member ug Sangguniang Kabataan Federation President Meridon Canietan. Sa wala pa ang consultation ug diagnosis activity, bisita usab si Costas kang City Mayor Nato Y. Gustilo niadtong Mayo 20 sa iyang buhatan. Ang Agricultural Training Institute kon ATI Regional Training Center 6 nipahigayon og information caravan kabay sa mineral oil saturated hydrocarbons, mineral oil aromatic hydrocarbons kon MOSH-MOA niadtong Mayo 20 sa Carmel's Inn and Restaurant. Ang kalihukan, giapilan sa labing menos 54 ka mga coconut farmers gikan sa San Carlos City ug munisipalidad sa Calatrava isip kabahin sa pagpatuman sa Coconut Farmers and Industry Development Plan kon CFIDP alang sa calendar year 2026 na nagtumong sa pagpalig-on sa lokal nga industriya sa lubi pinaagi sa mas luwas nga mga pamaagi sa agrikultura o pagproseso. Ang mga ilisgotan nga gitutukan atol sa caravan naglakip sa overview sa CFIDP, MOSH-MOA and contamination risk o good agricultural practices
challenges kon gap sa produksyon sa lubi nga gipanguluhan nila ni Philippine Coconut Authority kon PCA Negros Occidental Agriculturist 2 April Jan Barida ug Coconut Production and Regulation Officer 3 Mike Servano. Si Catherine Villorente, Information Officer 2 sa ATI, mingon nga information caravan nagtumong sa pagpataas sa kaamguhan sa mga coconut farmers bahin sa mga risgo sa kontaminasyon sa MOSH-MOA o pagpasiugda sa maayong mga pamaagi sa agrikultura ug gustong kalimpyo sa pagproseso aron masiguro ang mas luwas ug mas taas nga katidad sa produksyon sa kopra ug miingon nga ang pagsunod sa global standards importante alang sa pag-export og mga coconut-based product nagpabilin nga usa sa mga nanguna nga export sa agrikultura sa nasod. Gipaambit usab ni Villorente ang San Carlos City ang napili nga lugar alang sa caravan tungod kay kini usa sa mga dagkong lungsod nga nagproduce og lubi sa Negros Occidental. Wala pa no. Ayan, kay bag-o ni siya sa aton nga dulunggan no. Actually, kami man before kami mag-training about sa sini, wala man kami idea ano nung MOSH-MOA. Makao na ayan no. Or mabaligya na ayan. Ayan. So karon na aton abangan no kaya aton nga resource person i-introduce niya sa aton kung ano ang MOSH-MOA. Kag ano ang kahilabtanan sinino sa aton nga coconut farming naton nga importante nga mabalaan naton ini. Si Prudencio Bayawa Jr., ang project in charge for high-value crops sa City Agriculture, nagpasalamat sa ATI o PCA sa pag-organisar sa kalihukan sa mga mag-uuma sa pagtambong ug sa LGU San Carlos nga gipanguluhan ni Mayor Renato Y. Gustilo sa pagsuporta sa inisyatibo. Gipaambit usab ni Bayawa nga ang PCA naghatag og mga seednuts sa City Agriculture's Office alang sa pagpasanay ug pag-apod-apod sa mga mag-uuma nga naapektuhan sa coconut scale insect infestation samtang ang gobyerno sa syudad naghatag og dugang nga suporta pinaagi sa paghatag og mga coconut seedling aron matabangan ang pagpahiuli sa nadaot nga mga umahan sa lubi o panginabuhian. Kini nga event mo ni siya ang ginatawag ang information caravan regarding sa MOSH-MOA. So ang kaning MOSH-MOA ginatawag mineral oil saturated hydrocarbons, ang MOA mineral oil on saturated aromatic hydrocarbons. So mo ni sila ang ilang i-discuss karon sa ato ang mga coconut farmers para aware ang ato ang mga coconut farmers kay kaning ato ang mga mag-uma dili lang ingon mga butong lang ning nagbaligya kundi kalabanan nila diri sa tuwa ang gina-produce nila is kopra. So at least aware sila sa mga problema na dunay mga kontaminasyon no. Dunay mga risko na makontaminate ang kaning pag-process sa ilang kuan. So at least ma-inform sila og ang kaning ginatawag nga mga GAP good agricultural practices nga mga pamaagi para malikayan nato mga problema. Si Ranulfo Pedoy, chair sa Codcod Coconut Farmers Agriculture Cooperative, mingon nga siya usa ka coconut farmer sulod sa 25 ka tuig ug nagatubang og daghang mga hagit lakip na ang dili ligon nga presyo sa kopra ug limitado nga pag-access sa mga makinarya sa uma. Bisan pa iyang namatikda ng uban sa suporta sa LGU ug mga hingtungdang ahensya ang ilang mga pamaagi sa pagpanguma miuswag ug naghinaot siya og dugang nga pagbansay ug tabang aron mapalig-on pa ang ilang kooperatiba tungod kay bag-o pa sila og nagpadayon sa pagkat-on. Panaragid ang nasa una, wala may liya o sahon nga mahimo pagid ang kanang uban nga product ba paagi sa coconut. So tira experience kami nagkalain-lain labi na gid nga wala may dumdum o wala may nakatultol kayo sa mga buyer. So gasalig ragid mi sa mga middleman. So mauna nga ang coconut farmer nga wala di asinso kayo. Pero ako nagapasalamat ko sa ato LGU karon especially sa ato San Carlos City Mayor Eli Gustilo nga nakahatag o naka-provide ng mga trainings nga naka-enlighten sa mga para productive kami nga coconut farmers o alipit naman kami sa kapigaluhan.
Ang San Carlos City Heritage Culture and Arts Council kon SCCHCAC nagpahigayon ng training on the flag and the heraldic code of the Philippines History and Heritage niadtong Mayo 19 sa SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Uban sa temang Roots and Horizons, Our Shared Heritage, Our Collective Future, ang kalihukan nagtigom sa mga representante gikan sa 18 ka mga barangay, lain-laing lokal nga pampubliko ug pribadong mga eskwelahan, ug pinili nga mga lokal ug nasyonal nga mga opisina sa gobyerno nga aktibong miapil sa mga diskusyon nga nagpasiugda sa kaamguhan, pagpasalamat ug pagtahod sa kasaysayan, kultura ug mga simbolo sa nasod. Ang mga resource speakers mao sila si SCCHCAC Coordinator Enrique King Catalbas, CDRM Officer Joe Recalex Alingasa Jr., ug Tourism Officer 2 Jennifer Esparan. Kinsa naghisgot kabahin sa Flag and Heraldic Code of the Philippines, mga protocol sa national ug lokal nga pagsaulog sa mga commemorative event, deklarasyon sa mga holiday, pangalan o pag-ili sa ngalan sa mga pampublikong lugar, pagpreserba ug pagkonserba sa gitukod nga kabilin, pagmarka o pagsulbad sa mga heritage issues ug pagdetermine sa mga risgo ug basic conservation sa mga movable objects. Si Sangguniang Panglungsod Committee Chair on Tourism, Philip Gerard B. Maisog, miingon nga ang Flag and Heraldic Code of the Philippines uban sa malungtarong kasaysayan, kultura ug kabilin sa nasod, nagrepresentar og labaw pa sa mga kolor ug simbolo tungod kay kini nagsilbing mga pahinomdom sa responsibilidad sa katawhan sa pagpasidungog, pagtahod ug pagpreserba sa kabilin nga naghiusa sa mga Pilipino isip usa ka nasod, samtang nag-awhag sa mga partisipante nga magpadayon sa paghigugma, pagrespeto ug pagpabilin nga matinud-anon sa bandila sa Pilipinas ug sa nasod. To honor, respect, and preserve the heritage that connects as one people and one country. May this be one of the pillars of our patriotism, to learn to be loyal to the flag and to the country. Matod ni SCCHCAC Officer in Charge, Engineer Magnolia B. Antonio, nga bisan pa sa mga nagkalain-laing mga opinyon o pananaw, mga agit sa ekonomiya o paspas nga pagbago sa panahon, ang mga tao adunay usa ka common nga responsibilidad nga mao ang pagpasidungog sa nangagi o pagpreserbar niini alang sa umaabot nga mga henerasyon, ug miduga nga ang training on the flag o ang heraldic code of the Philippines nagsilbing pahinomdom nga bisan unsa pa ang lain-laing mga pananaw, importante nga paliguno ng koneksyon tali sa kasaysayan, sa nasod ug sa gitinguha nga kaugmaon sa katawhan. Samtang si Catalbas, mingon nga pagbansay-bansay, nagtumong sa pagtudlo sa mga partisipante sa husto nga pagdumala o pagtahod sa bandila sa Pilipinas, ang husto nga pagkanta sa national anthem, pagsabot sa mga simbolo sa nasod, ug ang kamahinungdanon sa pagpasidungog sa soberanya sa nasod, samtang gipugngan ang mga paglapas sa kasamtangang mga balaod ug mga protokol. Gipambit usab niya ang mga nakatunan ug mga update gikan sa 2025 training on history and heritage nga gihimo sa National Historical Commission of the Philippines sa Bago City nga iyang gitambungan. Nagpasalamat usab siya kang City Mayor Nato Y. Gustilo ug mga opisyal sa lungsod sa ilang padayon nga pagsuporta sa kalihukan. Karon 19 is one of those, so we have this training on. Actually, it's a training workshop because we will have some demos with the participation of the attendees or participants later, no? So our training right now is about the flag and the heraldic code of the Philippines, which is Republic Act 8491. No? So makita natin din na sa training today is how to respect and how to handle the flag. No? And other things aside from the flag, ang atong national anthem, part na naging siya, and then some symbols which are very important as well. No? So that's siya kung sa atong discussions. And aside from those sa heraldic code, napalay gamay ng mga topics on heritage and history. Ang City Social Welfare and Development Office kon CSWDO pinagi sa City Interagency Council Against Trafficking Violence Against Women and Children nagpaygayon og duha ka adlaw nga basic crisis intervention training niadtong Mayo 20 hangtod 21 sa Barangay 2 Function Hall.
Dili mobo sa 45 ka partisipante ang mitambong sa training, lakip na ang Barangay Valdez officers, LGU social workers, mga representante gikan sa Women and Children Protection Desk kon WCPD ug mga residential care facility house parents. Si Social Welfare Officer 2 Laverne Rigor mingon nga ang tumong sa training mao paghatag sa mga partisipante og gusto nga kahibalo ug kahana sa pag-atiman sa mga kliyente, ilabi na sa pagsabot sa mga batakang lakang panahon sa crisis ug sa proseso sa referral system. Dugang niya nga ang mga kalihukan makatabang sa pagpalambo sa abilidad sa mga partisipante, paghatag og hustong tabang pinagi sa pagsiguro nga mga kliyente ma-refer sa husto nga opisina ug dali nga matiman ang ilang mga panginahanglanon. Ang purpose ani that we facilitated the 2-day training on basic crisis intervention, specifically last February, second week of February, for 2 weeks conduct with Valdez functionality. And it was found out that our 18 Barangay Valdez hasn't attended any trainings on basic crisis intervention. So, with the help of our DILG, who provided us with the funds from the POPS fund, di patigayo na mo nga makakonduct og basic crisis intervention training. Para dili lang para sa pangilin Barangay Valdez officers, so we included social workers, WCPD, and the house parents. Ngayon pag house parents, naman tayo Women's Center, Children's Center, natay Curfew Center for Minors, and the Guidance Center for Minors. Para at least they will know how to handle ganitong mga clients, specifically yun unsay mga basic steps, unsay mga dapat himuon, mga referral system. CCLGOO DILG John Christopher Rigondin miingon nga importante nga makaagi ang mga partisipante sa mga training tungod kay sila ang unang modawat o mutabang sa mga tao nga nangayog assistance. Midugang usab siya nga himuon kini matag tuig aron mas mapaligon pa ang kahibalo o kapasidad sa mga partisipante sa pagdumala sa mga concern nga may kalabutan sa crisis. Naglaom usab siya nga duha ka adlaw nga training mahimo mapuslanon og produktibo, pinagi og aktibong pag-apil og bukas nga diskusyon uban sa resource speaker ug giawhag niya ang mga partisipante nga mangutana og mopahibalo sa ilang mga concern aron mas masabtan pag-ayo ang mga topiko nga gisgutan. Nagsilbing resource speaker atol sa training si Rochelle Verde Prado Manga, ang mga partisipante makadawat usab og sertipiko human makompleto ang training. Labing menos 227 ka job order o regular nga mga empleyado sa lokal nga gobyerno sa San Carlos ang ipailalom sa random drug testing ni Mayo 21 dito sa CDRRMO building. Ang inisyatibo gipahigayon isip kabahin sa padayon nga kampanya sa lokal nga gobyerno sa pagpaligon sa luwas, limpyo ug drug-free nga trabahoan sa gobyerno ug sa serbisyo publiko. Ang kalihukan gipasiyugdahan sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council (CONSCADA) uban sa koordinasyon sa mga personahe sa San Carlos City Primary Care Facility (SCCPCF), di na mga empleyado gikan sa City Mayor's Office, City Environment and Management Office, City Information and Communications Technology Department, City Treasurer's Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug SCADAC ang miagi sa maong drug test. Ang Department of Trade and Industry kon DTI uban sa koordinasyon sa San Carlos City Negosyo Center nagpaigayon og Youth Entrepreneurship Talk ug Business Planning Seminar alang sa mga beneficiaryo sa Student Educational Assistance kon SEAS program niadtong Mayo 20 sa City Hall Annex Building. Ang seminar nagtumong sa pagpalambo sa panghuna-huna sa mga batanon, pagpalambo sa ilang kahibalo ug kahana sa pagnegosyo, pagdasig kanila sa pagsugod og negosyo ug pagpangita og income opportunities ug pagpalambo sa pagkamamugnaon, pagpangulo, financial awareness ug kahibalo sa mga programa ug serbisyo sa gobyerno alang sa aspiring entrepreneurs. Labing menos 140 ka mga partisipante sa SEAS ang mitambong sa mga seminar, di nang uban kanila nagdumala na og gagmay nga mga negosyo aron makatabang sa ilang pag-eskwela. Gihisgutan ni DTI San Carlos Branch Junior Business Counselor Jamaica Yuzapanta ang mga ilisgutan bahin sa panghuna-huna sa pagnegosyo, usa ka kinatibuk ang paglantaw sa mga micro, small ug medium enterprises kon MSMEs sa Pilipinas, Entrepreneurship 101 ug mga ganti og risgo sa pagnegosyo. Ang session sa hapon nagtutog usab sa pagtudlo sa mga partisipante sa paghimo og business plan. Gipaila usab ni Zapanta ang pipila ka programa sa DTI, lakip ang Mentor Me Program, Youth Entrepreneurship Program ug Consumer Protection Initiatives. Ang
Philippine National Police kon PNP sa San Carlos nagpaygayon Run for Peace and Order ni atong Mayo 23 nga adunay 5 km fun run diin ang San Carlos City Police Station mo'y nagsilbing starting point. Di mo mino sa 200 ka mga running enthusiast gikan sa syudad ug mga silingang lungsod ang miapil sa kalihukan nga nagtumong sa pagpalambo sa kalinaw ug kahusay, pagpaligon sa community engagement ug pagdasig sa himsog nga panginabuhi sa mga residente. Si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Nazar P. Canha, mingon nga ang kita gikan sa fun run gamiton aron makatabang sa mga personnel sa estasyon nga gatubang og personal nga kalisdan o emerhensya, umidugang ang kalihukan nagpalambo usab sa balanse og himsog nga panglawas samtang nagawhag sa kabatan-unan nga malikaya ng illegal nga mga kalihukan pinaagi sa positibong hobby sama sa pagdagan nga makatabang sa physical ug mental wellness. Gipaambit usab niya nga ang PNP nagplano nga mapahigayon og susamang mga kalihukan sa sunod nga quarter nga adunay dugang nga mga race categories aron makadani og daghang runners gikan sa syudad ug mga silingang lungsod. Gipasalamatan ni Canha ang mga partisipante, organizers ug stakeholders sa pagtabang nga mahimong posible og malampuso ng kalihukan. Thank you very much. This event was organized primarily to generate the fund intended for the purpose sa ato ang mga PNP personnel and non-uniform personnel just in case they will be having problems later on. We can have at least small amount na maiatag nila, maitabang nila. At the same time also to promote yung balance, health and physical aspect na sa ating kapulisan. At the same time sa atong mga constituents na yung external stakeholders. Ang lokal nga running group nga Team Iwit mitabang usab sa pag-facilitate sa kalihukan. Ang San Carlosenyo nga runner nga si Rodolfo J. Gatungay Jr. mitapos isip first runner-up sa 100 km City of Smiles Ultra Marathon 2026 ang ipaygayon ni atong Mayo 16 hangtod 17. Ang lumba adunay duha ka loop nga ruta gikan sa Bacolod City padulong sa sitio Kapustuhan, Talisay City, diin iyang gipakita ang kusog ug determinasyon sa tibuok nga kompetisyon. Human sa lumba, mibisita si Gatungay kang Mayor Nato Y. Gustilo ni atong Mayo 19 sa City Mayor's Office. Si Gatungay miingon nga isip presidente sa San Carlos City, dako ang iyang garbo sa pagrepresentar sa syudad sa mga kompetisyon sama sa ultramarathon. Dugang niya nga pagdala sa ngalan sa syudad mo'y nagahatag kaniya og kusog ug inspirasyon aron matubang ang physical ug mental nga mga hagit sa maong sport. Nang hinaot usab si Gatungay nga ang iyang kadaugan mahimong inspirasyon sa ubang mga San Carlosenyo aron maningkamot ug mahimong maayo sa ilang tagsa-tag sa kalarangan. Uban ang mga representante gikan sa Tourism Office, nagpasalamat siya sa lokal nga gobyerno sa San Carlos alang sa padayon nga suporta ug pag-ila. Gipaambit usab niya nga gaandam siya alang sa Negros Loop, usa ka 700 km nga lumba nga gikatakdang ipahigayon sa Enero sunod tuig. Samtang gipasindunggan ni Mayor Gustilo si Gatungay alang sa iyang maayong nahimo ug sa pagdala og garbo ug inspirasyon sa ubang atleta ug sa lokal nga komunidad pinaagi sa iyang dedikasyon sa ultramarathon running. Ako dahil si Rodolfo Gatungay Jr., member of Team Lucky Roadrunner of San Carlos City, Team LRR, Team Bugsay San Carlos, and Team 40 Aptitos of San Carlos City. Nag-compete ko for 100 km ultramarathon, the City of Smile Ultramarathon 2026, last May 16-17 from Bacolod City to Kampistuhan, 2 loops, 50 km per loop. And luckily, gihatag sa kaitasan nga kusog, nakuha na to ang ikaduha nga place. Tailing ta sa usa ka amigo po nato nga foreigner nga ning champion. Then yani ko sa City Hall sa atong pinanggang mayor nagpasalamat ta sa support nga gihatag. As San Carloseños na proud kay ta nga mo represent sa atong lugar na while ga compete ta dala-dala na to ang ngalan sa San Carlos City, Negros Occidental. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang SCCLGU Information Page, ug sa Instagram at SCCLGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph.
Mao kadto ang mga balita nga among nahipos ning semanaha. Hinumdumi nga ang saktong impormasyon mao'y pundasyon sa usa ka mabinantayon og lig-on nga katilingban. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug vamos San Carlos.